music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Feel Good Friday ay kahit patapos na ang linggo ay bibigyan namin kayo ng arangkada stories at kaganapan dito sa Cordillera, Luzon at Pilipinas at buong mundo. Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy ng good vibes sa inyong umaga. At ito pa rin ang kasama ko si Kikay. Sorry, partner. Yes. Sorry, arangkada. May nasal kasi kabisat. Sorry naman, pagaling ka. And tama, it's the end of the week and honestly, partner, I am looking forward for this weekend. Ikaw ba? Anything that you're looking forward ngayong weekend? Looking forward always virtual kamustahan sa aking pamilya. Lagi yan kapag weekend, liyan ang pamilya ang unahin natin. At inspirasyon para ngayong araw na Feel Good Friday. Yes, nga tatapusin natin tong week na to with a feel good feeling, redundant to, yes, really good feeling na we are influencing others pagdating man sa sport, sa youth, and simply by taking care of ourselves. Yes, at ito na nga, feel good na guest ang ating makakausap ngayon, nakahilera ngayong umaga ang mga mag-inspire sa atin. At ito na nga, sino ang una nating guest? Bigyan natin ng konting patikim, Shikikay. Yun nga, Papa P, and isang guest talakayan natin is that he is a youth member. Yes. And not only that he's a youth member, he's a board director of one of the largest and long-going institution that is honing youth for physical and mental fitness naman. Wow, no? Talagang mafe-feel good ka dahil hindi lang fitness ang kanilang binibigay, kundi may mga advocacies at community projects silang ginawa. Kaya wow, ngayong pandemya talagang mafe-feel good ka. Dagdag pa dito ang ating couple bodybuilders. Wow, no? Talagang recently naipanalo nila at naibandera nila ang ating lugar sa nationals sa buong Pilipinas yan at talagang pinakita nila ang determinasyon nila at passion nila kahit hinaharap natin ang pandemya. Grabe, partner, medyo tumaas yung balibo ko because if you are a couple and you are trying to build each other, ang saya nung ganong feeling, no? It's endless. It's an overflowing feeling na both of you just wanted to help each other, diba? Yes. Same passion, same love. Wow, umaga, mag-feel good ka. At mga Rangers, paano nyo binibigyan ng sarili nyo para magkaroon ng feeling good na vibes at atmosphere? I-comment nyo lang dyan at babasahin namin yan mamaya sa pagbabalik ng tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Wow, talagang ngayong araw, feel good! At kahit patapos na ang Friday, talagang bibigyan namin kayo ng mga arangkada stories at inspiring na kwentuhan na kasama ang ating morning barkadahan. At ako pa rin si Papa P. At Shakikay, kakulitan at kakwentuhan nyo ngayong, hindi lang ngayon every morning yan, partner. And partner, i-shout out na natin yung mga nanunood sa atin. And I am very happy that those
those that are watching us all the way from Bontoc Mountain Province pa. Hi Hazel, and to your kids, adorable kids, maraming salamat. And for those that is watching us through YouTube and our social platform pati Spotify, thank you for watching. And shout out to Jax and Nigel, balik na sa pagtulog. And most especially to my two rascals. Good morning, Ethan and EJ. Yun, wow naman ito na nga, arangkadang ating mga Hongkong Rangers. Dito si Brenda Tulyok Baldoza at Merly Agbayani Season and Bong Tulyok. At sa ating mga Tulyok residents po natin, nandyan ang ating Manawag Rangers na si Lola Lourdes at Lolo Guding and Delia Tulyok and Uncle Roldan. Hello sa inyong lahat dyan sa Manawag. And syempre, all the way from Korea pa. Hi, Kabsat Bok, thank you for watching. And sabi niya, feel good feel good advice ay manood ng Balitaktakan. Salamat, Bok. Yan, ito ang aming technical director, Papa Good morning po, pa-shoutout naman po. I'm available for dates and heartbreaks po. No previous owners and good as new po. Ayan. May pamain na lang po. Yes, pamain na lang po ang aming technical director. Yes. Naroon sa comment section ang po. Pangalan niya. Yes, naman. At kay Sir Eric John Garcia, wanna feel good? Just watch Balitaktakan. Naman! Wow! Thank you for the support, Sir Eric, at our Ma'am Shirley, Tita Shirley. Ayan, good morning, Shipaw. Nice aura daw to both of you beautiful people. Great Friday. May utos ka lang sa akin eh. Ayan, kay Mama Froilan naman, Froilan James Nerido Asperin, watching here at Mall of Asia. ERT. Wow, umabot tayo ng Mall of Asia. Naman, syempre, we are covered all the way, di lang international, domestic. Ito pa, all over Luzon. Yes, kay Raymond Kalungkagatulyok naman, good morning, stay safe and healthy always. God bless us all at with our sa ating mga fitness buddies natin, Coach Mel, Coach Matt, at Rose, at marami pang iba. Hello po sa inyo. Yes naman. And partner, let's go na sa ating mga bagong balita naman and feel good stories sa La Union. Yes, ang kaganapan nga talagang nagbigay ng distribution ng PPE naman sa ating mga frontliners at malaking tulong ito sa La Union. Kahapon nga, October 6, the City of San Fernando, through the City Disaster Risk Reduction and Management Office, ay nag-distribute ng supplies sa mga barangay frontliners as part of COVID-19 response of the city. At ito yung essentials which were picked up by the representative ng mga barangay, included surgical gloves, face mask, PP bunny, suits, level 4 medical gowns, at face shields, alcohol, and chlorine. In addition, boxes of coffee to help keep them awake during the evening duties were also provided. Wow, no? Talagang bigay todo pa rin ang pagtulong natin at sa ganitong mga ambag natin, nabibigyan sila ng mga way para lumaban sa ating hinaharap na pandemya. Yes naman. And partner, aside from that, feeling good naman tayo sa mga car-rangers natin that wanted to upskill themselves ngayong pandemya. Open po ang batches natin for second batch po ng bread and pastry natin. And just a friendly reminder, the enrollment is now ongoing between October 11 to November 19, 2021. Thus, there would be a minimal fee as this is not a scholarship program. However, it's still a good feeling na kung kaya natin, if we are available, we can try to retool ourselves by feeling good, by learning new skills naman. Di ba ikaw din, Kapsat? You were able to reskill yourself din ngayong pandemic kasi ikaw din you had your skill sa pagluto din. So we're looking forward para gawin natin yan live dito. Yun, wow talagang feel good. Itong mga good news na to na ngayong umaga ay aarangkada. At ito na talaga. At isa sa mga arangkada ngayon, ang vaccination schedule. Mafe-feel good ka dahil sa ating paglaban ng pandemya. Ito ang ating sandata. Yes naman. And partner simulan natin yan again. Just a friendly reminder, that's 8 to 2 p.m. Starting with, meron tayong satellite bakuna center, mga car rangers, That would be in the Public Market Riviera building. First dose covering A1 until A5 categories.
However, for this one, no stubs needed anymore. Just bring your QR code, any ID showing Baguio city address or barangay certificate of residency. Feeling good pa, partner, with our next vaccination site? Yes, ito, arangkada din ang ating SLU Gym, ang Bishop Carlito Sports Center, na kung saan it will cater ang ating first dose sa A1 hanggang A5 po yan. Wow. At the rest of adult population po, 18 years old and above. At hindi na po kailangan ng stop dito. Ang kailangan lang natin ay QR code. On-site po, registration ay allowed po dito sa ating SLU Gym. Dalhin din ating valid ID or barangay certificate of residency na kung saan may validity of 6 months. At ang SLU Gym ay arangkada din with second dose sa mga who are due for Sinovac noong nakakuha sila ng first dose ng September 8, 2021. At Pfizer, nung mga kumuha sila ng September 16, 2021 at mga kumuha ng September 8 ng Moderna. Ayan, at ito yung mga vaccinees po dito sa ating UB Gym po yan. Yes naman, Kabs. At hindi pa natatapos yan. Feeling good din tayo Yes. sa SMB1 parking. First dose for categories A to A5 and rest of adult population 18 years old and above. And for our second dose naman, Sinovac, who was supposed to be scheduled last September 8. And those who missed AstraZeneca, Pfizer, Gamaleya, and please proceed to the said site as well. Yun, na feel good tayo ngayong Friday dahil sa mga ganitong good news sa La Union, dito sa Cordillera at sa ating mga vaccination sites dito sa syudad ng Baguio. Naman, partner, syempre, feeling good na rin naman Yes. pinag-uusapan natin. Why would we not, why we end there, di ba? Ituloy-tuloy natin yan kasi we have with us another inspiring story on how youth could really change the community. Hindi lang community how they changed themselves as well. We have with us Mr. Leo Santeco, and he is the Youth Board Director of YMCA Baguio Chapter. Good morning! Good morning, guys. Ma'am Kina and sir. Pleasure po na nandito po. Kasama niyo po ako. Wow, good morning, Sir Leo. And we just wanted to ask muna, kamusta naman tayo ngayong pandemya? Yeah, still happy and blessed. So, yun po. Masayang-masaya. Masaya pa rin. Naman. Oo. Eto na nga, Sir Leo. Ang unang tanong ko sa inyo, how did you became po parte ng YMCA? Well, back in college kasi, just looking for a fitness gym. So, yun, na-invite ako sa YMCA since na estudyante tayo. Tapos mura, super mura yung fee nila dito. So, yun, nagdire-diretso. And after that, I joined judo. Yun, yung sa martial arts. After nun, yun, nabigyan ako ng privilege maging student athlete ng University of Baguio because of YMCA Judo Club. Oo nga, Sir Leo, we start in just one passion. Gusto lang nating maging fit. And now, we're happy that you've become part of the judo family. And from that specific passion, Sir Leo, how did you naman become part of the youth board director of YMCA? Yeah. Ano ba? So, nung na-involved na ako sa YMCA, actually, yun, nagtuloy-tuloy yung community service ko. Tumutulong ako sa mga activities, tree planting, nag-donate ng blood, and maraming activities ng YMCA. And then, I was encouraged by someone mag-run as a youth director ng YMCA since na ang tagal ko na dito na nagsaserve, tuloy yung activities and supportive YMCA member. So yun, pinalad tayo maging number 1 sa election at hopefully this coming election is makapasok ulit tayo. Wow, oo. At nabanggit mo nga itong mga activities, youth development natin. Ikwento naman natin yung nung anniversary ninyo, ano itong ginawa nyong tree planting activities at paano nagkaroon ng importansya ito para sa ating youth development? Actually, when it comes to this kind of itong environmental committee is
yun, we collect volunteers, of course. Yes. And also, yun, nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa Wow. Mother Nature natin. Pangalawa is yung bonding na meron and family actually. Itong mga to is the badminton club, the bodybuilding club, and more clubs here nagsasama-sama para, protektahan by ang kalikasan ng City of Baguio. And from there, hindi lang bonding, pero we create family actually. And physical and mental health lalo na ngayong pandemya. Yes, ang galing no kasi hindi lang sa fitness kundi meron din kayong parte para sa pagtulong sa Yes. ating kapaligiran at community. Correct. At sir, ito po ang tanong ko. Paano nyo pinagpapatuloy yung fire passion nyo sa inyong talagang larangan ninyo sa pagtulong at sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kabataan sa youth development? Actually, yun nga, because being a director, nasa part ako ng sports and development, PN Sports. So basically, active pa rin tayong athlete ng Baguio. At thank you so much, of course, sa Team Lakay and also to YMCA. Because of that, of course, nagtuloy-tuloy pa rin yung pag-encourage natin sa mga kabataan, paano palakasin yung kapangatawan nila and also yung mental toughness nila. Yun nga, Sir Leo, and we wanted to see that passion also inculcated to our younger youth. Sir Leo, how must a youth balance their physical, mental, and spiritual health? Yun, good question, no? Kasi for me, of good practice and also habit, yung routine natin. At ang kagandahan dito sa YMCA is hindi lang tied in physical and mental, issues. But of course, we always push dun sa spiritual. So, yung tatlong part ng pangangailangan ng tao is we make sure na napupunan natin Yes. dapat. Yes. Sir, ito naman po. Paano po, why do we capacitate the youth to make a difference naman? Oh, good. Yun nga, bakit ba natin sila pinupush? Babalik ako dun sa kay Dr. Jose Rizal. Yung sabi Yes, niya yes. dun na ang kabataan is yung pag-asa ng bayan. Oh, Still pa rin. naman. I am still, believer of that praise actually. So, para at least, mapush natin ang kabataan dun sa liga, makaalis tayo dun sa comfort zone na tinatawag at para maibigay natin lahat sa family natin, sa sarili natin yan. Yes, exactly, Sir Leo. Sir Leo, ito naman yung tanong namin. Bilang isang youth member, how would you want to influence the youth to find their passion? Kasi sa inyo, Sir Leo, you found your passion in helping others and also influencing them to be physically and mentally, spiritually fit. How would you like to paano nila dapat mahanap yung passion nila? Personally, ako naman, para mahanap mo yung passion mo, parang mahalin yung sarili mo. After mahalin mo yung sarili mo, focus ka dun sa mga bagay na alam mong tama at ikaliligaya mo at ng mga tao sa paligid. Kasi from there, Oo. At, yes, Sir Leo. Go ahead. yes po. Yes. Sir Leo, napansin ko nga din na talagang yung love or passion nyo hindi lang natatapos sa ganitong mga aktibidad dahil tumutulong din kayo sa community project. Ikwento naman natin yan, yung pagtulong nyo ng relief operations nyo sa Cagayan at Albay. At dagdag pa dito, Sir Leo, ang inyong turning over sa ating mga computer. Oo. Yes, kwento natin yan. Sir Leo. So, first, dun sa, yun nga, because of this pandemic, Yes. ang daming naapektuhan, maraming, na nagkaroon ng problema when it comes to, clothes, of course, sa food nila. Yun, the YMCA always, push na makatulong tayo, hindi lang sa lugar ng Cordillera,
but sa ibang mga so pwede tayong makatulong actually. Yes. Ano Ayan, po yung tong mga kwento natin dito sa relief operation sa Albay at Cagayan? So basically, I believe this is because of pandemic and also mayroong typhoon na nangyari. Okay. So ito yung mga directors natin and staff natin na tag ito, nagpa-package ng mga relief para i-send sa Cagayan. Yon. And also by the guidance of our president Jerome Gawidan and also our General Secretary Robert Sison po. Yan. And hindi lang kasi domestic yung connections natin, di ba, Sir Leo? Meron pa tayong isang project where we had a turnover of computer between YMCA Baguio City and also another organization from Lion. Korea. Tama ba? Sir Leo, ikwento mo Tama naman po. yon. Opo, tama po. At ito po yung pinaka siguro one of the significant moment na nangyari sa buhay ko din na ganito pala. Hindi lang tayo magbigay ng mga relief, ng mag-donate or social services, but we push always the best for the community, especially sa mga lugar na nangangailangan. And this is I think, big partnership na nangyari with Lions from Korea, no? At nagbigay tayo ng dito ng computer building sa lugar ng Luwakan. Yes, tama no, Sir Leo. Ang laki ng scope natin kasi hindi lang tayo limited to aesthetics but we go deeper either spiritually and also we wanted to influence the youth na mag-aral din tayo, hindi natin siya babalewalain. Sir Leo, if I may ask, would you have any tips and advices para sa mga kabataan to follow the same path that you are rallying right now? Oh yes, ma'am, Kina. Make the most out of your youth. Not in legal way or emo, but gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. And makakatulong ka sa ibang tao. Know your purpose, have your goals, love the process, and be significant. Yes naman. At sa mga ganito, no, malaking bagay yung pagtulong natin at Yes. pagbibigay ng serbisyo lalo sa kabataan at sa kanilang mental health also, di ba, Shikikay? Yes, partner. And kasi with being fit kasi it comes over. Sabi nga nila if you don't have mental health, Yes. you don't have health, diba? Oo. Sir Yes, Leo, if I may ask, with being part of YMCA Youth Director, are there any requirements? Baka kasi meron tayong mga car rangers that is willing to be part of such community. Actually, hindi lang being a part of, board of director or sa management tayo, no? Pwede tayong maging, maging member ni YMCA. Just go to our Facebook page or just go here, mag-walking tayo. Marami tayong mga activities and also facilities para sa'yo. Meron tayong bodybuilding, martial arts, but for now, close tayo dun, no? Kasi because of this ITF and this pandemic issues. Meron tayong bodybuilding, open po yan. Badminton, open din po. At being a part naman ng board of directors, of course, just be active to our mga community service, active tayo kay YMCA, and yung first, maging member tayo. Yes, opo. At Sir Leo, as your advocacy sa management, sa administration, ano po ang inyong pinaninindigan? Just at fair po ba? Ako naman, when it comes to my belief and, pinaninindigan natin, but we walk the talk. And also, dun tayo sa tama. Hindi tayo makakagabyado ng kahit na sino. Basta gawin natin yung trabaho natin as a part of, management. Exactly, Sir Leo. And we want to always see what is just and fair for everyone. Sir Leo, any upcoming activities that our car rangers could look forward into joining? Oh yeah. Meron po tayo our 80th anniversary po natin sa December 1st. And everyone are invited po, especially sa life member namin and also corporate member namin. So meron po tayong
activities, the bodybuilding, of course, number one yan. And also yung ano natin, music, this coming by October po yata, if I'm not mistaken. But ano po, yung mga magko-compose ng song po ni YMCA, nakapost po yan sa Facebook page po natin. Everyone are ano po, tawag ito, invited to join po. So wala po tayong hindi po limited sa iba. Para po Yun at talagang feel na feel good talaga ang ating usapan dahil sa ganitong mga advokasya at pagtulong ng grupo ninyo, Sir Leo. Maraming salamat at padayon sa iyong serbisyo, Sir Leo. Marami pong salamat. Oh, and by the way, Sir Leo, and to all the members and board of directors of YMCA Baguio, I would like to extend our gratitude also in behalf of our family because we were in the hard time before and you stepped in and helped us as well. So maraming salamat to YMCA Baguio City Chapter. And again, ingat po kayo. Yun Thank you so much. At Maraming pong salamat. Yes, thank you very much, Leo. Wow na wow! At ito talaga ang ating Feel Good Friday talaga ngayon. No? Kahit patapos ng linggo, bibigyan namin kayo. Unang guest pa lang natin yan na pag-usapan natin yung advokasya at pagtulong sa kabataan, di ba, Shikikay? Yes, yun nga, Kabsat. And again, what we wanted is to find balance in everything that we're doing. Kasi tignan nyo ha, mind, body, and spiritually fit dapat tayo. Kasi again, this month din, di ba, kasi Papa P, we're celebrating the mental health awareness week, di ba? Yes. And I find it healthy for us to discuss about these things. And it's also good that we talk to the people that we trust the most. Yes, tama naman. At ayon nga sa sinabi ni Sir Leo, talagang kabataan na pag-asa ng bayan at talagang kailangan nating bigyan din sila, ma-inculcate sa kanila at maturo sa mindset nila yung paano nila protektahan yung safe spaces nila. Kasi kapag pangangalaga ng mental health, it's not all about the mental, the mindset lang all around yan kailangan mong isipin physically, emotionally, lahat ng bagay na pwede mong gawin sa food pa lang, sa mga skills mo pa lang, pwede yan. Marami kang pwedeng gawin bilang para maprotektahan mo ang iyong safe space. Yun nga, Kabsat. And the thing ngayong pandemic kasi, mas naging broader yung understanding natin sa ganitong mga aspeto sa society natin. Kasi before, di ba, Kabsat, sinasabi nila, we shrug off the idea that we need, in order for you to feel good, you just have to shrug it off. Okay lang yan. Makakalimutan mo din yan after a while. But the thing is that we really don't discuss about what we are going through or maybe what we're feeling. Kaya I'm glad na nakita natin kung gaano kalaki yung aspeto na to sa atin ngayon. Tama. Dapat kasi kapag may maganitong mangyayari, i-acknowledge mo yung nafe-feel mo at para doon, huhugot ka ng solusyon doon at para masolusyonan ang problema na hinaharap mo. Marami mga bagay tulad ng sabi Sir Leo, community projects, volunteerism, at fitness, at mga youth development na meron sila pwede nating gawin. Yes, and bukas ang YMCA with such a program, so you can just certainly check their website. They offer a sports development, youth development, and others. I remember nga, Kabsat, one thing that I've missed are our summer camps. So, may pa-social, may pa-summer camp. Though, yun yung pinaka-namimiss ko kasi natuto kami mag-camp, natuto kami magluto on our own. So it was really a holistic feeling which I really missed the most. At dyan din ako nagbabadminton. Yes, every hapon po. Yan, see yung mga badminton buddies ko dyan. Hello po sa inyo. Oo nga, kalabanin niyo si Papa Paul. May pa-split. May pa-split ako dyan Bigay todo pag naglalaro True. Minsan nakalaro ko sila mama at papa mo. Tignan mo yan mga Car-Rangers. Napakaliit ng mundo para influence mo sila of feeling good. Ayun, at dadagdag pa ang ating susunod na guest sa aming pagbabalik dahil all about couple, love, passion, at bodybuilding ang ating pag-uusapan. Kaya nga, partner, mga Car-Rangers, tutok lang dahil magbabalik ang tambalang Shipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Comelec Baguio dinumog sa ikalawang huling araw ng paghain ng kandidatura. Sa ating silipin kay Charles Nicolimon. Naunang nagpila ng COC kaninang umaga ang dating alkalde ng Baguio na si Attorney Mauricio Domogan. Tatakbo siya sa ilalim ng Timpuyog Baguio. We are coming to present ourselves to you, our beloved people of Baguio, for you to decide on election day whom you are going to vote. And I am humbly and honestly presenting my team with that humility, honesty, transparency, and integrity to serve our people. We have been with you for the past many years, and you have seen how we have served and performed our duties and responsibilities. Kasama ni Domogan na nagbabalik sina dating Councilor Elmer Datuin, Ryan Mangusan, Councilor Benny Bomogaw, Councilor Vladimir Cayabas at ang may bahay ni Councilor Ortega na si Emeline Ortega. Target naman ni Congressman Mark Go na makumpleto ang tatlong termino sa Kongreso. The will of the electorate and not seek to unduly influence them. Well, ako'y tumatakbo ulit. Gusto kong ipagpatuloy yung nasimulan natin noong 17th at saka 18th Congress. Marami tayong mga bills ngayon na pending still sa House of Representatives at saka sa Senado. At I am expecting that all these bills that I have filed ay ma-approve ngayong 18th Congress. Kaya gusto nating ipagpatuloy ito. At kung hindi man ma-approve ngayong 18th Congress, i-refile natin sa 19th Congress kung tayo bibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan. Unang-una rito, kung babanggitin ko man ito, yung bill natin na in-increase yung bed capacity ng BGH before from 500 to 800, yun ay naging batas na noong 17th Congress. Dahil dito sa pandemya, nakita natin na napakadaming pangangailangan pa ng ating Baguio General Hospital. Kasama ni Go sina Councilor Betty Lourdes Tabanda, Councilor Filian Wegan Alan at si Glenn Garland. Tatakbo naman si Councilor Elaine Zambrano sa pagka-vice-alkalde. Sa tala ng Comelec Baguio kaninang tanghali, dalawa pa lang ang naghain ng kandidatura sa pagka-alkalde ng lungsod. Dalawa naman ang naghain sa pagka-vice-alkalde at tatlo naman sa pagka-kongresista ng lungsod. Aabot naman sa 18 ang naghain ng pagkakonsehal. Paalala naman ng Comelec bukas, hanggang alas 5 lang sila ng hapon tatanggap ng COC. Silipin naman natin naman naghain ng kandidatura sa buong Cordillera. Nagbabalik si Charles Nicolimon. Sa sentro ng probinsya ng Abra, nagbabalik sina former Mayor Ryan S. Luna at si Boc Roger S. Luna. Kahapon, naghain sila ng kanilang kandidatura para sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng Bangged. Makakatunggali nila si Ana Marie Ann Bersamin at Mila Valera sa pagka-alkalde ng Bangged. Si Ana ay pamangkin ng dating Chief Justice na si Lucas Bersamin. Sa probinsya naman ng Ifugao, kauna-unahang naghain para sa posisyong gobernador si incumbent Ifugao Governor Jerry Dalipog. Inaasam ni Dalipog ang pangalawang termino nito sa darating na eleksyon. Inaasang magsusumite naman si dating Ifugao Congressman Teddy Bagilat
ng kanyang kandidatura para sa pagkakongresista bukas. Asam naman ni Kalinga incumbent Governor Ferdinand Baaktuban na manatili sa pwesto. Inihain nito ang kanyang kandidatura noong Sabado. Lalaban din bilang gobernador ng probinsya si James Sagmayaw Eduba. Nagpila siya ng kanyang kandidatura noong October 1. Sa Mountain Province, magsasalpukan para sa pagka-gobernador sina Mountain Province incumbent Governor Bonifacio Lacuasan at ang independent candidate na si Albert Padayos. Sa pagkakongresista naman, tanging si Jupiter Dominguez pa lang ang naghain ng kandidatura. Nag-iisa ding naghain ng kandidatura para sa pagka-vice-gobernador ang incumbent vice governor ng probinsya na si Francis Tauli. At sa probinsya ng Benguet, naghain ng kandidatura para sa pagkakongresista ang 15 billion PhilHealth whistleblower na si Attorney Keith Thorson kahapon. Makakalaban ni Thorson si Benguet caretaker Eric Goyap at si Mayor Victorio Palangdan sa pagkakongresista. Nananatiling si Governor Melchor Diclas pa lang ang nagpila ng COC sa pagkagobernador ng Benguet. Kilalanin ang pinakabatang kandidato sa pagkakonsehal sa Caba, La Union. Rendy Guzman, nagbabalita. Sa bayan ng Caba, isa si Carl Christian Rafael Divina Gracia sa 12 naghain ng kandidatura sa pagkakonsehal. At mula sa 12 tatakbo, siya ang pinakabata. As a young leader, naniniwala ako na ito ang tamang panahon ng bagong henerasyon, bagong ideya sa mga maaari nating magawa. Ito po ang tamang panahon upang mas maging bukas ang ating isipan, ang ating mga mata, ganun na rin ang ating konsensya. Si Carl ay dating advisor at guro ng St. John the Baptist Learning Center. Siya ay kasalukuyang aktibong Sangguniang Kabataan Chairman ng Barangay San Carlos at SK Treasurer ng SK Federation. Siya din ang President ng National Coalition of Information Technology Advocates sa Caba at ang Regional President ng National Coalition of IT Advocates for Change. Napagdesisyonan ko pong tumakbo bilang Sangguniang Bayan member sapagkat alam ko po sa sarili ko na hindi lamang po dito sa Barangay San Carlos ako may magagawa, kundi mas may magagawa pa po ako kung bibigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong abang lingkod na maupo bilang Sangguniang Bayan member sapagkat marami rin po akong plano at nais kong matupad ang mga ito. Ilan sa mga proyekto na kanyang ipinapangakong isusulong kung papalaring maupo ay ang pagbalik ng Scholar ng Bayan, mabigyang pansin ang mga guro at daycare workers, mga seminar and trainings para sa mga healthcare workers, seminars para sa mga pulis at mga barangay tanod para sa peace and order, at mga proyektong pangkalikasan kagaya ng tree planting. Ang pagtakbo ko po ay hindi para sa sariling interes at para makilala lamang. Ang pagtakbo ko po ay isang paraan upang mas marami pa po akong kababayang matulungan. Muli namang tatakbo bilang mayor si incumbent Mayor Philip Cesar Crispino at si incumbent Ronnie Mangacer para sa vice mayor. Libreng sakay hatid ng LTFRB sa mga health workers at APOR sa lalawigan ng Ilocos Sur, balitang ibibida ni Nico Valdez. 13 UVE service units ng Transco MPC ang mag-ooperate mula Bantay hanggang Candon City, Ilocos Sur, gayon din ang ruta ng Candon City hanggang Tagudin. Ito ay nagsimula noong ika-4 ng Oktubre mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito ang sagot ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa problema ng biyaherong medical frontliners at APORs. Ngayong sumailalim sa enhanced community quarantine ng ilang bayan at lungsod sa lalawigan ng Ilocos Sur. More convenient aglalo kanya may mga agtrab-trabaho. Mas makatulong isuna, mas makatipid kami pa iti gastos kin pasahe mo. Dakal launay nga pagyamanan mi dati ma'am nga project ti kwatay. Matatandaang napasailalim ang 21 LGU ng lalawigan ng Ilocos Sur sa ECQ hanggang ngayong araw.
Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com. At tumutok sa Luzon headlines. Ako, si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Yun! Ito talagang Feel Good Friday dahil itong araw na to, pag-usapan naman natin yung passion, yung love at bodybuilding. Wow, no? Shikikay? Yun nga, Kabsat, and sabi mo nga, they were in separate worlds but brought together because of their passion. Kaya sobrang excited ako dito. Malay mo, this could also be a story sa mga ka-Rangers nating mapapa. #sana all tayo eh. Yes, sana all dahil couple bodybuilders ang ating mga kausap at magbibigay ng inspirasyon at motivation sa atin ngayong pandemya at kung paano nila hinarap yung mga challenges ngayong na hinaharap nating COVID-19. At ito na nga, ang ating IFBB Philippines overall champions sa both women at men division. Wow, no? Couple panalong-panalo. Narito si Sir Reynold Dumalsin at Ma'am Lay Dumalsin. Good morning! Yes. Yun, Ma'am Leia, i-open po natin ang inyong audio para marinig ang inyong gwapo at napakagandang mga boses. Yun nga, partner, ikaw ba? Would you ever, kasi diba nag-exercise ka na, nag-workout ka na, would you have considered to also have or go for competitions for bodybuilding? Yes. Actually, kapag sinabi kasing bodybuilding, akala nila yung palakihan. Merong mga divisions na may bikini, may board shorts competitions lang, may novice, may physique, at meron yung sinasabi nilang overall na bodybuilding competition. Wow, marami pala yun, Marami category. Pala. So, sa mga ka-Rangers natin dyan na maybe looking into joining those yung mga ganyan, sali lang kayo kasi again, it's something na kaya nating gawin. And it doesn't have to be that you are automatically a professional in that matter para masalihan nyo yung mga yan. And nakakatuwa lang kasi ngayong pandemic is that we are taking care more of ourselves regardless kung man simpleng pagbabike man yan. Diba? Ang dami nating nakitang mga siklista ngayon, naging uso yan. Home workouts, and also hindi natin ilalayo ang passion ng ibang mga individual sa being plantitos and plantitas as well, diba? So, again, that's holistic eh. What we wanted to see with this kind of platform is yung holistic and inclusive tayong lahat. Iyon, at talagang marami tayong nakita kanina nga kay Sir Leo. Nakita natin yung fitness at yung kahit hindi sa youth development activities ang naibibigay nila, na-inculcate sa ating mindset ng mga kabataan yung pagtulong ng community projects tulad ng tree planting at pagbibigay ng serbisyo lalo na sa mga relief operations. Yes, yun pa nga, isa pa partner yung pagtulong kasi in terms of computer giving kasi to those that are less fortunate, lalo na ngayong pandemya that again nakita ko firsthand bilang isang teacher or professor na ang edukasyon ngayon is napakahirap. Kaya maraming salamat sa representative for Baguio City YMCA chapter for reaching out to these kids and youth to encourage them to educate themselves kahit man mahirap ngayong pandemic. And also to our Ka-Rangers that is watching us all over, maraming salamat as well. And, of course, we are starting off with our awesome sponsors. Mga Ka-Rangers, tutok lang kasi we will be giving you
also both of this couple in a few while. But starting off with Studio Cafe, wala nang aos sa PAO, NGCP, Lorma Medical Center, and Sanggyeopotcha. Yun, at talagang mamaya babalik tayo para pag-usapan natin itong interesting, inspiring story ng dalawang couple talaga ng bodybuilders. At ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO. Ito pa
pa rin ang Feel Good Friday! Ito na nga talagang ibibigay namin sa inyo ang inspiring na couple bodybuilders na nagbigay ng pagpupugay sa ating lugar ng Baguio at sa kanilang tagumpay. Ito na, si Sir Reynold at Ma'am Lay. Good morning! Good morning po! Ayun! So, yan, Sir Ray at Ma'am Lay, unang tanong po, paano kayo nagsimula sa inyong passion sa bodybuilder? Sir Ray, kayo muna po mauna. Paano po kayo nagsimula? Well, sa family po kasi namin, my father was a bodybuilder. Wow. So, following the footsteps. Basically, following the footsteps lang. And nagustuhan ko rin. So, it became a passion. Naman, it really runs in the gene, sir. And also to Miss Lee naman, how did you become passionate in bodybuilding? Ako naman kasi, mahilig na akong magbubuhat. Mahilig na akong mag-gym before. So, hanggang sa isang beses, may nakita akong poster sa isang gym na pinupuntahan ko na, oops, mayroon palang bodybuilding sa babae dito sa Pilipinas kasi ang alam ko, mga lalaki lang. So, bali trinay kong salihan. Then, nagustuhan ko ng sumali, sunod-sunod. Wow! Opo. At Doon lang ang siya tanong, nag-umpisa. Yes, ang tanong, partner. Yes. Since matagal na. Oo. Ang tanong, Sir Reynold at Ma'am Lay, paano kayo nagkakilala at paano yung nahikayat ang isa't isa sa bodybuilder? Wow! Well, actually, noong 2006 or 2005, nung I was bumababa pa ako dito sa Maynila para mag-compete because I'm from Baguio. Nagkakilala na kami, siguro we met each other na sa isang, wow. There is a studio and a gym kasi dito in Cubao before. And then, nag-meet na kami, pero she was busy dancing, I was busy with bodybuilding, kaya hindi kami nagka face-to-face na talagang personally na nagkakilala. In 2011, we had the chance na mag-compete siya, and then mag-compete din ako. And then, yun, nagkakilala kami doon, and then, yun na. Dati kasi, ayaw ko sa bodybuilder kasi yung dating mga bodybuilder parang mayabang, parang self-centered, mga ano ba yun? Basta medyo hindi ko type yung bodybuilding before. So yung studio kasi namin, which is yung Power Dance, bale malaki siyang studio dyan sa may Araneta, Cubao. Yung entrance no, gym na pinupuntahan yan, nasa mismo nun. So, doon kami nagkita. Pero since nga yung feeling ko sa mga bodybuilder is mayayabang, parang okay, fine. Okay, you're a bodybuilder. Parang ganun. Siya naman pala, ganun din yung isip niya sa mga dancers. Na, oops, pag mga dancers, mayayabang din. So, which is, hindi kami officially nagkausap or nagkakilala noon. Pero familiar both na kasi nga nagkikita kami doon. Then, it was 2011 na officially magkakilala na kaming dalawa. Wow, Miss Lay and Sir Ray. Actually, kinikilig kami lahat dito. And grabe, nakita namin how love could really be at the center of it. And Sir Ray and Miss Lay, ikwento nyo naman yung pagpanalo nyo in the recent event na sinahili. Yes, IFB Philippines overall champion yan ng women and men division. At couple pa yung nanalo. Ikwento na po yan na pagkapanalo ninyo. At nagkaroon pa ng Mayor's Courtesy Call. Wow! Sa pagkakapanalo, nasabay kaming dalawa. This is not our first time. Kasi since 2011, madalas na kaming manalo na sabay parate. Actually, yun yung aming pinaka-goal na sana pag maglaro kami ng sabay, sana same din kaming manalo. Yes. Tapos, this kasi nga sa pandemic, medyo challenging lang ngayon. Naging challenging lang ngayon. Wala naman pagkakaiba on the previous na mga training wins namin na magkasabay, pero mas challenging now because nga itong pandemic.
Kaya nagpapasalamat kami sa mga kaibigan namin na 100% yung support sa amin. Especially sa mag-asawang Faye at saka Sherwin Garcia. Sila talaga yung talagang tumutok sa natulungan kami para matupad itong goal namin this year. Maraming salamat sa kanilang dalawa. Yun, na talagang kitang-kita talaga natin na kapag yung love at yung passion yung nag-uumapaw, mapapanalo ang isang bagay. At sa tulong din ng mga sumusuporta sa inyo. At bilang couple na bodybuilder, alam naman natin ang inyong inspirasyon. Paano nyo hinuhugot ang inyong fire sa inyong inspirasyon at sa inyong anak. Oo. Actually, ang laging motivation namin is para sa anak na namin, yung Max Gabe, na yung ginagawa namin para sa kanya lahat ng ito. And then individually meron kaming mga sariling naging mga inspirasyon. Like for me, my inspiration was is my father. Yun nga, kasi nga bodybuilder siya before, and then I looked up to him na as parang superhero, parang ganon. So, yun sa akin ang parang naging, aside from our son, my father is one of the big inspirations dito sa career ko as a bodybuilder. Yun nga, Sir Reynold, that's really the core of everything, is that you're putting value also. Sabi mo nga, magkaiba kayo, meron kayong value separately as husband and wife, and also you also have your values as a mentor. So how do you use this value to help and inculcate this to your mentees and also sa anak nyo? Well, ang gusto namin we want to teach, number one sa mga tinuturuan namin is, number one is to stay humble. Kasi kahit anong mararating mo dito sa sport na to, if you don't plant your feet in the ground, 1 year, 2 years, hindi ka lang maaalala ng mga hindi ka lang makakalimutan ka na ng iba. Ang goal mo dito is like you plant your name sa mga isip ng tao, you become an inspiration to others, and you want to change lives, especially through their fitness, their health. Yun ang parang yun ang goal namin na maipasok sa isip ng mga tinuturuan namin. Actually, yan yung first goal talaga namin as a bodybuilder, as a champion, na sana hanggang sa pagtanda namin, maaalala pa rin kami ng mga susunod na generation sa amin. Hindi yung makuha namin yung trophy, manalo kami ngayon, but to be remembered. Yun po talaga. Yes. And wow, oo, no? Nakakataas ng balahibo yung mga message at yung mga sinasabi ng ating couple bodybuilders sa si Mama Lay at Sir Ray. Nakaka-excite dahil alam natin, naramdam natin yung passion na ginagawa nila. Di ba, Shikikay? Yun nga, partner. And Miss Lay, I have a follow-up question naman. Bilang babae, sabi mo kanina, ito ay isang aspeto ng pagiging babae na hindi masyadong kilala dito sa Pilipinas. Miss Lay, how did bodybuilding make you a powerful woman? Sa akin, physically kasi pag may muscle ka, parang very powerful ka na. Then, physically. Pero sa akin kasi, doon ako nagpapasalamat kasi mas marami akong na-inspire na mga kababaihan. Especially yung pinopromote ka talaga is yung pregnancy fitness. So, ang iba kasi natatakot magbuhat pagbuntis na, and then after manganak. Ang isip kasi nila, ang iba pa nga ayaw manganak kasi daw masisira yung katawan nila, which is very wrong. Kasi personally, mas nag-develop yung katawan ko, especially sa hip, and then sa abs, nung nanganak. So, ini-encourage ko lahat ng mga mothers, and then yung medyo may edad na rin, kasi this time, nasa 40s na kaming dalawa, and then ini-encourage ko sila na kasi ang iba, may edad na kasi ako, hindi ko na kaya magbuhat, masakit na yung likod ko, madali akong mapagod. So, yun yung reason ko na ma-encourage sila na mag-workout. So, parang yun ang power ko
yun ang power ko na mahikayat sila. Yun. Wow. Now, which is, it's working naman po. Yun nga, Miss Lay. Indeed, that is a superpower. Miss Lay, ako naman, parehas po kasi tayong mother. And tanong ko naman po, how does bodybuilding made you a better mother? Discipline, number one, discipline. Yes, Kasi before, dancer ako. Nag-start yung work ko talaga dito sa Manila is dancer ako ng GMA. So, nag-start ako sumayaw dito 2003 sa GMA. Mahilig na talaga ako mag-workout since then, since college days. But, hindi ako marunong ng tamang kakainin. So, payat na ako, yung sa abdominals ko, linya lang sa gilid. Hindi tulad ngayon na may definition na siya, pati yung shoulders. So, ang number one matututunan mo sa bodybuilding is self-discipline. So, you need to wake up early in the morning para gawin mo yung obligasyon mo sa sarili mo. Kasi before, obligasyon ko lang sa iba. Obligasyon kong magtrabaho to feed the family, to have foods on the table. Parang ganun lang siya. Pero this time, as a bodybuilder, you learn how to love yourself. So, the more na inaalagaan mo yung sarili mo, parang mas marami kang magagawa. At the same time, mas marami kang ma-inspire. Susundan ka. Wow, oo naman. Thank you sa ganitong mga aspeto na bibigyan ninyo ng ibang perspektibo sa mga nanonood nating mga nanay, Ma'am Lay. Kay Sir Ray naman po, bilang meron po kayong son, at talagang paano nyo na-inspire ang inyong anak bilang tatay naman sa ganitong disiplina ng bodybuilding? Number one, kasi usually, alam naman natin, bodybuilding is a selfish sport. So, kailangan yung oras mo sa'yo. I mean, you have to focus on yourself. But what I've learned here in bodybuilding, parang you have to always balance your time to have time for your family, especially sa anak namin. 6 years old pa lang siya, so that's the time na talagang developing stage siya. He needs a father figure. So, as much as possible, binibigyan ko siya ng oras para, para maituro ko kung ano yung kailangan kong ituro at his age. And then, especially, kami, buti at least, kami, pareho kami. Sometimes, I forget to my responsibilities, pero at least andyan sila na sinasalo niya. So, he understands what I do, I understand what he does, and as a father, she does, and minsan she acts as a father to Max, and sometimes I act as a mother to Max also. So at least we complement each other being parents para kay Max. Yes naman, nakita natin yung tulungan ng ganitong aspeto bilang tatay at nanay. At bilang bodybuilder, hindi nyo nakakalimutan ang inyong responsibilidad. The priority ay naroon at ramdam na ramdam natin, di ba, Shikikay? Yun nga, partner. And the thing is that your commitment in doing both yung nakita namin sa inyo as a couple, Sir Ray and Miss Lay. And to our future bodybuilders and aspirants, any message for them? Mauna po muna tayo, Miss Lay. Sa akin naman, sa mga baguhan, pinaka-advice namin mag-asawa parati pag mayroong lumalapit sa amin na gusto ko rin maging katulad nyo, gusto ko rin maging bodybuilder, ang una-una namin sinasabi is, you must know the game. Kailangan alam, sir, kahit anong palaro or kahit anong sa buhay yan, kailangan alam mo kung ano yung papasukin mo. So, ang bodybuilding ay hindi madaling sports. Tapos na ako sa basketball, tapos na ako sa track and field, everything. Ang dami kong sports since elementary. But bodybuilding is very different. Kasi yung sa diet mo pa lang, mahirap. Pangalawa, sa training, ang training kasi walang problema kasi nga, lahat tayo parang sabik mag-training. Stress reliever nga stress reliever ang gym, ang pag-workout. Pero pagdating sa diet, medyo challenging ng sobra. Minsan, ang iba nagiging moody,
Ang iba, Yes. maigsi yung pasensya. And then, the challenge is financially. Magastos mag-diet. Tapos, especially ngayong pandemic, on and off ang gyms. So, napakalaking challenge para sa mga bodybuilder. Yun, kay Sir Ray naman, ano po mga mensahe natin sa mga aspirants natin at ang mga future na bodybuilders natin na gustong sumunod sa yapak ninyo? Para sa mga gustong sumunod sa athletes in bodybuilding tsaka sa bikini, they should be, ang advice ko lang is you should be sound mentally and physically. Kasi in bodybuilding, yung working out, madali lang eh. You rest, makaka-rest ka, makaka-recover ka, okay ka na ulit mag-workout. But mentally, it's very taxing. So you have to be strong mentally. Kasi yung kakainin mo, everyday pare-pareho yan. Pwede maging pare-pareho, but you have to have the will na, to continue na ganito yung kinakain mo, pero expect mo na results will come. Kaya bodybuilding is, for me, talaga, it's more mental kesa physical. Kasi it takes a lot here sa brain mo, sa isip mo, na gawin ang dapat mong gawin para mo ma-achieve mo yung goal. So, yun ang message ko sa mga aspiring bodybuilders. They should have, before they enter a competition, they have to have a sound mind and a sound body. Wow, talagang ngayon, no? Feel good at it's all about pangangalaga sa mental health talaga ng Yes. usapan natin. Kahit anong aspeto, mind pa rin na ang dapat natin unahin. Kung ano yung clear dapat yung mindset mo, maayos, dahil it will follow lahat eh. Sa iyong physically, sa iyong daloy na yung pamumuhay, your daily aspect of life, di ba, Shikikay? Yun nga, and sa tingin ko part to discipline and Yes. having a clear intention pa rin kasi yung Oo. nakikita ko on both our guests. And Sir Ray and Miss Lay, meron po ba tayong mga gustong pasalamatan and imbitahin na rin for our future activities? Unang-una nais namin pasalamatan yung president ng IFBB, Rowena Walter, and then yung kanyang staff sa matagumpay na event na naganap nitong nung Monday lang. Yes. Tapos sa mga tumulong sa amin, mga kaibigang tumulong sa amin, sa mag-asawang Faye at saka Sherwin Garcia, Ensayo Gym Equipment, JFit, and then yung sponsors din ng palaro. Air Tapos, Asia, Air Asia. Waking, maraming UVSU. salamat sa UVSU, yun po. Mga Saka lahat kaibigan namin, maraming salamat sa inyo. Lahat ng mga sumuporta sa amin, lahat ng tumulong, maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin ngayon. Yes naman. Opo, talagang karangalan namin na magkaroon at makausap din kayong couple bodybuilders with ganung passion sa inyong disiplina at hindi lang sa pagiging bodybuilder, kundi pagiging magulang. Yes. Nakita namin yung determinasyon at commitment ninyo at discipline nyo sa pagiging nanay at tatay at talagang ay pakita ninyo sa ating mga manonood ang liyab na gusto nyo ipahiwatig sa kanila. Yes, and may your legacy continue. Yes. Sir Ray and Miss Lay, we are so proud of you. Thank you and ingat po kayo. Yes. Maraming salamat. Wow! At feel good talaga, no? Nakakataas balahibo kapag mga ganitong kausap natin na with fire, yung passion na gusto nilang ipakita at iparamdam sa ating mga manonood. Yes, endless kasi partner, when it starts within yourself, Yes. that's the time that you can Tama. give back sa kanila. It radiates from the inside. Iyon, at ngayong ating Feel Good Friday, Yes. ito na ang arangkadang ating quote of the day. At sabi ng nakakarami na naman. Oo, matagal na itong sinakarami. Oo. Oo. At ito, surround yourself with the people who make you feel good about yourself. Di ba, Shikikay? Yes, not just physically, but those people that
helps you build yourself mentally and syempre spiritually na rin. So partner, isang linggo na naman, di ba? Ang tinapos natin. Isang linggo na nag-uumapaw ng inspirasyon, motivation, kaganapan. At ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes, di ba? Yes. At ako pa rin, si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng good vibes at dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Yes naman, inspiring critical stories hatid namin yan sa inyo mga Car Rangers. Enjoy your weekend as I am looking forward to my weekend. Shakika, kakulitan nyo. Yes, at ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.